So, sir, dadami pa itong cognitive warfare ang tawag nila sa military niyan, no? Yung kanya-kanyang pamamaraan ng pagsabi ng katotohanan nila, no? Of course, from our side, we believe dun sa nire-report ng ating Coast Guard at ng AFP, no? Patuloy ang gagawin ng China yan to say their lies, their truth. Kasi yun yung way ng kanilang pag-persuade din sa atin na ito ang aming version, no. So there are two kinds of that, no. But ano nang mangyayari after that, no? Definitely, no, meron na rin tayong diplomatic protest. No, kasi lagi nating ginagawa yun. But we think that that's still effective kasi nga nare-record yung ginagawa ng China sa atin. And secondly, yun yung grievance mechanism natin against them, which we can use later on kapag nagreklamo tayo against sa international community, no? But nevertheless, ano pa yung pwedeng mangyari? Because they keep on repeating this at nagiging araw-araw na halos ginagawa nila dito. But I think yung iniiwasan natin yung miscalculation. Yeah. Na ang China, I think also, is trying to evade that. Ayaw din nila mangyari na magkaroon ng may casualties kasi nasabi yung may maapatay. Yeah. Because if that happens, I think it would create a conflict, shooting war, na doon talaga doon natin malalaman kung ano ang pwedeng gawin ng mga kaalyansa natin and our strategic partners, no? Pagdating sa pagsuporta nila sa atin militarily speaking. Alam natin na aware din si China that if something happens that would spark more trouble, no? Napakagulo ng mundo natin ngayon kasi meron ng si Russia nandiyan sa Russia-Ukraine war, tapos si Iran nandiyan na ngayon sa Israel-Hamas war. Tapos ito si China nandito sa South China Sea, tawag nga nila diyan triad ngayon, no? Nandito ngayon tayo sa mundo kung saan may triad daw at these major powers are trying to recreate the order sa ating mundo, no?